Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Natutuwa po kami na makasama po kayo ngayong umaga. Amen. Patuloy pa rin pinalalakas, pinagpapala ng ating Panginoon. Magandang umaga po. Praise God. Parang na-miss ko kayo Hallelujah. Amen. Parang matagal tayong hindi nagkita-kita, po? So, salamat sa Panginoon. Praise God. Pwede po, minsan pa, pakisabi natin sa ating katabi, ako'y pinagpalang makasama ka ngayong umaga. Amen. We're so happy to see you this morning. Amen. Ang ating pong resident pastor, si Pastor Dante po, ay naanyayahang magsalita sa CLC sa Parañaque ngayong pong araw na ito. At salamat po siya po magme-minister ng Holy Communion sa ating pong gawain doon po sa CLC, The Life Giver Church, Parañaque. Amen. So maraming salamat po. Sa inyo pong lahat, magandang umaga po, lalong-lalo na po sa mga sumusubaybay sa atin, sa ating pong Life Giver, Facebook live streaming, saan man po kayong dako naroon across the globe, yung ating pong global community na continuing following and watching over the internet, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At yung mga kapatid po natin, mga satellites po natin sa iba't ibang dako ng ating bansa, sa iba-ibang probinsya, all the way from Ginobatan, Albay, sa mga kapatid po natin. Meron po tayong mga kapatid na sumusubaybay sa atin sa Sibugay, sa Zamboanga. Meron pong sumusubaybay sa atin sa Dipolog, sa Bukidnon, all the way sa General Santos City. So marami po tayong mga kapatid na naaabot ng ating pong gawain. Sa mga kapatid po natin sa Amerika, iba't ibang parte ng Amerika, sa Phoenix, Arizona, sa Seattle, Washington, sa Riverside, California, Santa Clarita, and all the way hanggang sa Europa, meron po tayong gawain sa Caserta sa Italy, at gawain po sa Bahrain, at gawain po sa Doha sa Qatar, at marami pa pong iba. So pagpalain po kayo ng Panginoon at naway sapitin po kayo ng aming pagbati na kayo po ay nasa maayos at mabuti pong kalagayan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. So sa umaga pong ito, tayo po'y magkakasamang magdiriwang ng ating pong Holy Communion since this is the first Sunday for the month of June. Kalahatian na po ng taon, nasa month of June na po tayo, which is the mid of the year 2024. Kaya napakabilis ng panahon. At maraming nagpa-forecast na ngayong 2024 ay maghanda po tayo sapagkat 3 o 4 na po na mga four prominent ministers ang nagpapahayag na ngayong 2024 might be the coming of the rapture of the church. So sinasabi po nila na ngayong 2024, baka bago magtapos ang taon, ay may maganap at ang pinakadakilang pinakahihintay ay ang tayo po'y kukunin na ng ating Panginoon doon sa alapaap. At sasalubong sa Kanya at para makasama siya sa magpakailan-kailan paman. At ang mabuting balita, walang maiiwan sa atin. Amen, tayo pong lahat ay makakasama. Kahit tutulog-tulog tayo sa church, makakasama po tayo sa rapture. Amen. Hallelujah. Kaya, salamat sa Panginoon. At yung kapatid ko, si Dichi Tessie, sabi niya, sana makapag-celebrate muna ako ng birthday ko, ng 70th birthday bago mag-rapture. So sabi ko, ako rin, sana makapag-celebrate pa ako sa December 19 ng aking birthday. Amen, bago mag-rapture. So siguro ang rapture, December 20. Hallelujah. So salamat sa Panginoon. Sa umaga pong ito, tayo po'y magko-communion. Wala po si Ate Sitas, medyo may dinaramdam po yata siya. Ako po galing ng Pangasinan, sa season Pangasinan the other day. Pag uwi ko po, medyo matamlay na yung aking pakiramdam. Pero salamat sa kabutihan ng Panginoon na patuloy pong pinalalakas at pinagagaling ng Panginoon. At kahapon, supposed to be, meron po couples night po sa Teresa Rizal.
At supposed to be kasama namin si Ate Sitas, pero hindi po siya nakasama. Sabi niya, medyo hindi mabuti yung kanyang pakiramdam, kaya magpapahinga muna. Hallelujah. Kaya saan man si Ate Sitas ngayon ay pagpalain po siya ng kagalingan at kalusugan ng ating Panginoon. So if you have your Bible with you, at buksan po natin sa Philippians chapter 3, at babasahin po natin yung magmula verse 1 hanggang verse 10 po siguro, hanggang verse 10. Diretso na po tayo sa ating Holy Communion message at pag-usapan po natin ang salita ng Panginoon. For the sake of communion, sikapin po natin matapos ng maaga. Basahin po natin from the New International Version, Philippians chapter 3, beginning verse 1 hanggang verse 10. Amen. Kayo po, kumusta po kayo? Okay naman po kayo, no? Wala namang nako-COVID, ano po? Kasi medyo tumataas na naman daw ang COVID pero hindi naman alarming. Hindi naman daw alarming at hindi dapat mag-cause ng fear. So, ibig sabihin, hindi masyadong, hindi katulad ng dati. Mag-ingat lang po tayo. Kung pwede pa tayo mag-mask, mas mag-mask pa rin po tayo para lang sa protection po natin. Amen. Hallelujah. So mag-ingat lang po tayo. Meron na po tayo, nasa screen. Philippians chapter 3, beginning verse 1 hanggang verse 10. New International Version, Ate Jelisa, please. Amen. Hallelujah. Sa ibang version, ganito po ang sabi. Finally, my brothers and sisters. Finally, my brothers and sisters. Rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard to you. Sabi po, watch out for those dogs. Mag-ingat kayo sa mga aso. Beware of dogs. Those evildoers, those mutilators of the flesh. For it is we who are the circumcision. So, pansinin po ninyo si Pablo po, meron po siya mababasa kayo na binabanggit niya mga preposition, you, we, us. May mga prepositions po na nagpapakilala kung sino yung kanyang kinakausap. At dito po ang sabi niya, for it is we who are the circumcision. So, ang kinakausap na po dito ng mga circumcision, ang sabi, we are the born-again believers of Jesus Christ. So, ito po yung mga mananampalataya ng Panginoong Yesus na nakakilala sa Kanya at na born again. So, siya po yung pinag-aalayan ng sulat. Sabi po, for we are the circumcision. Na yung circumcision po, ay palatandaan ng ating pong pananampalataya. Circumcision. Sa Tagalog, medyo malayo yan Tuli, yung mga tuli. So, yung mga uncircumcision, yung hindi mga tuli. So, sa Biblia, religious terms, ang circumcision ay mga believers. Ang mga uncircumcised ay mga unbelievers. So, kapag circumcision, mga mananampalataya ni Kristo, mga uncircumcised, hindi po mananampalataya in religious terms. Praise God. Hallelujah. Pagpatuloy po natin. We are the circumcision, we who serve God by His Spirit, or who worship God by His Spirit, who boast in Jesus Christ, and who put no confidence in the flesh, though I myself have reason for such confidence. So dito po natin hahanguin ang ating title. Ang title po natin is Having No Confidence in the Flesh. Having no confidence in the flesh. Medyo hallelujah. Mamaya basahin natin siguro sa Tagalog. If someone else thinks they have reason to put confidence in the flesh, I have more. Sabi niya, I have more. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin,
a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee, as for zeal, persecuting the church, and as for righteousness, based on the law, faultless. So ito po mga sinasabi ni Apostol Pablo ay ang kanyang historical background o ang kanyang biographic data. So kung kayo po ay nag-a-apply sa trabaho, bago kayo makapag-apply, magpi-fill up kayo ng biographic data o biographic form. At dun sa biographic data ay nakasulat ang inyong pangalan, kung anong religion, kung anong sex, kung ano ang inyong status, kung ano po ang inyong background. So ang tawag po doon, biographic data. At ito pong mga talatang binasa po natin ay ang biographic data ni Apostol Pablo. Nagpapakilala po kung saan siya galing na family origin, kung ano ang kanyang occupation, kung ano ang kanyang naging trabaho. Yan po si Pablo. Kaya siguro dyan na lang po natin tapusin at kung papayagan po ninyo, basahin natin sa Tagalog. Basahin po natin sa Tagalog para maunawaan po natin. Pilipos, Kabanatang 3, mula talatang 1 hanggang talatang, siguro hanggang 7 lang po, hanggang talatang 7. Sa Tagalog. Sa wakas, so finally sa English po yan, o further, sa Tagalog po sa wakas. Chapter 3 pa lang po yan, ha? Chapter 6 po yung ang Philippians po, 6 na kabanata. So ang Book of Philippians ay 6 na chapters. Sa kalagitnaan ng 6 na kabanata, sinabi na kaagad ni Apostol Pablo, finally, sa wakas. Na po, pagkatapos dun sa kahuli-hulihan sa Ephesians chapter 6, verse 10, sinabi niya uli, finally. Kaya wag po kayong magtataka kapag sinabi kong, hallelujah, ito na po yung huli, tapos meron pa pala akong 3 huli. Kasi si Apostol Pablo sa kalagitnaan, sabi niya, finally, pero sa chapter 6, binanggit niya uli, finally. Amen. Kaya pag sinabi kong finally, hindi pa tapos po yun. Amen. Meron pa yun sa bandang huli. Amen po. So I can justify my actuation sometimes na kapag sinabi kong finally in the middle, meron palang finally at the end. Amen. Parang malungkot kayo ngayong umaga, hindi kayo masaya. Amen. Praise God. So purihin ang Panginoon. Sabi niya, sa wakas, mga kapatid, maggalak kayo sa Panginoon. Sino po dito nagagalak sa Panginoon? Amen. Kahit anong pinagdaraanan natin, tayo po ay manatiling nagagalak sa ating Panginoon. Napakagandang ugali na sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, sa kabila ng ating mga pagsubok, sa kabila ng ating mga suliranin at mga problema at alalahanin ng buhay, hindi nagbabago ang ating kagalakan sa ating Panginoon. Hindi nagbabago ang ating pagpupuri, ang ating pagpapasalamat, at ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah, whatever the situations are. So sabi, mga kapatid, maggalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na. Dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. So yan po, napakagandang paalala ni Apostol Pablo na kapag ako'y nagsusulat o kami nangangaral, ang lahat ng ito ay ginagampanan natin kahit paulit-ulit, alang-alang sa ating kapakanan. Amen. So yan sinasabi ni Apostol Pablo. Verse 2, mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, samtong kabayo. Na po, mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso. So si Pablo po may salita niya, si Pablo po may sabi. Medyo masakit na mga kapahayagan, pero yan po ang pananaw niya sa mga taong
hindi tama ang pag-uugali at katangian bilang tao. Mga asal-aso. Mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sila'y mga taong naghihiwa ng maselang bahagi ng kanilang katawan. Mga mutilators of the flesh. Praise God. At may mga ganyan May mga ganyan po yung mga naghihiwa ng katawan. Ang tawag doon mutilators of the flesh. Mag-ingat daw po tayo sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Verse 3. Tayo at hindi sila ang tumanggap ng tunay na pagtutuli, tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo. Amen po. So yan po yung our confidence is in Christ Jesus. Our confidence is in Christ Jesus. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus. At hindi tayo umaasa sa pisikal na bagay lamang. So yung confidence in the flesh. Sa New International Version of the Bible, ang sabi po yung, we put our confidence in Christ Jesus, not our confidence in the flesh. So yan po yung sinasabi niya, hindi tayo umaasa sa mga pisikal na bagay. Though I myself have no reasons for such confidence, if someone else thinks they have reason to put confidence in the flesh, I have more. Yun ang sabi niya. So ipagpatuloy po natin yung kanyang resume. Hallelujah. Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Ang totoo, I have confidence in the flesh, sabi niya. I have reasons to put my confidence in the flesh. Kung iniisip ni naman na siya'y may katuwirang umasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. Verse 5. So sabi ni Pablo, lalo ako may karapatang magmalaki. Ako'y tinuli sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan, ang pag-uusapan, ako ay isang Pariseo. So yan yung biographic data ni Apostol Pablo. Wala kayong, hindi nyo madadaig si Apostol Pablo sa larangan ng kanyang historical pedigree. Siya'y Hebreo. Sa larangan naman ng pagsunod sa kautusan, siya po ay faultless sapagkat siya ay Pariseo. Kaya meron siyang dahilan para ipagmalaki ang kanyang accomplishments. Meron siyang dahilan para ipagmalaki ang kanyang resume, ang kanyang biographic data. Sapagkat yan po ang katotohanan. Ang sabi niya, ang totoo, ako ay mayroong higit na dahilan para magmayabang at magmalaki. Sapagkat ito yung kanyang sinabi. Verse 6. Kung sa pagiging masugid sa kautusan, inusig ko ang iglesia, yung mga kinikilala niyang mga religious heretics na sumusunod sa Panginoong Yesus, ang tawag niya doon yung the way, yan yung mga religious heretics. Sabi niya, napaka-zealous niya na siya ang umusig sa mga mananampalataya ni Kristo. In fact, siya po ang nag-utos para batuhin si Esteban hanggang sa mamatay. Na po, ang unang martir ay si Esteban at si Esteban po ay namatay sa pamamagitan ng pagbato. Na po, ayon sa kautusan, bilang pag-uusig sa kanyang pananampalatayang Kristiyano. So yan po at ang nag-utos, humingi ng permiso o certification para siya, authority para siya'y patayin ay si Apostol Pablo. Kaya napakasugid.
Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin, sapagkat si Pablo po ay totoong sobrang masunurin sa kautusan. Verse 7. Ngunit dahil kay Kristo, pakisabi nga, ngunit dahil kay Kristo. So nang makilala ni Apostol Pablo si Kristo, nag-iba ang kasaysayan. Nag-iba ang kwento. Ngunit nang makilala niya si Kristo, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Yan po ang ating pag-uusapan sa loob ng ilang sandaling natitira sa ating pagdiriwang. Ito po yung pinaka-gist o yung substance ng ating pong tatalakayin ngayong umaga. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan. Verse 8. Verse 8. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang ang Panginoong Hesukristo. So pagpalain po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita at sa pamamagitan po ng mga talata ay ating pong pag-usapan sa ilang sandali ang mensahe ng ating Panginoon na pamagatan po natin having no confidence in the flesh. Hallelujah, having no confidence in the flesh. So ibig sabihin, hindi natin pwedeng ipagmalaki ang mga bagay na may ukol sa laman. Sapagkat may mas higit pang mahalaga kaysa sa mga bagay na ito. At ito'y walang iba kung hindi ang lubos na pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. So paghahambingin po natin yung sinabi ni Apostol Pablo na confidence in the flesh, that later on, ang sabi niya worthless, walang kabuluhan. Later on, itinuring niyang basura. Later on, itinuring niyang dumi ng tao. Sa original King James translation, ang ginamit po ni Apostol Pablo na salita ay dung. Dung. Malalim na English, pero ang mababaw na Tagalog ay dumi ng tao. Dumi ng tao. So itinuring ni Apostol Pablo ang kanyang mga na-achieve, ang kanyang mga accomplishments at ang kanyang na-acquire sa kanyang karanasan, lahat ng ito nang makilala niya ang Panginoong Hesus ay itinuring niyang katumbas ng dumi ng tao. Sa mababaw na Tagalog ay itinuring niyang mga basura. Naging kapaki-pakinabang sa isang panahon ng buhay niya. Pero nang makilala niya si Jesus, ay higit niyang nakita ang pagkakaiba ng makilala siya higit sa lahat ng iyong na-achieve. So yun po yung ating pag-uusapan. Praise God. Mahaba po itong mensaheng ito, pero hindi ko nga alam kung paano ko gagawing maiksi para maunawaan lang natin. Amen. Pero sikapin natin sa patnubay at kaunawaan ng Espiritu ay maintindihan po natin. Meron pong sinasabi si Pablo nang sabi niya, hallelujah, for it is we, verse 3, for it is we, tayong mga mananampalataya, who are the circumcision, who worship God by His Spirit, who boast in Jesus Christ, and who put
no confidence in the flesh. Praise God. So ang sabi ni Apostol Pablo, tayo ang mga tuli, sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating pananampalataya at pagkakilala kay Kristo Jesus. Can I hear a good amen doon sa panda na yon? Amen. Ano po ang ating ipinagmamalaki ngayon? Ang ating mga accomplishments o yung ating pagkakilala sa Panginoon? Yung ating buhay sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Na kabaliktaran ng sinasabi niya na tayo ay walang hindi umaasa o tayo ay walang tiwala o hindi na natin ipinagmamalaki ang anumang bagay na may ukol sa laman. So, hallelujah. Ano po kaya yung sinasabi ni Apostol Pablo na dati ay napakatindi ng kanyang confidence in the flesh? Kaya nga ang sabi niya, kung meron sa inyong nagmamalaki na kayo ay may confidence in the flesh, lalo na ako, sabi niya. Lalo na ako. Na ano kaya ang sinasabi niya at ipinagmamalaki niyang confidence in the flesh? Ano kaya yung nakapaloob sa confidence in the flesh? Sabi niya doon sa susunod na talata, verse 4, if someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. Sabi, kung meron sa inyong magmamayabang at magmamalaki na kayo ay napakalaki ng tiwala nyo sa inyong sarili, sa inyong flesh, sabi niya, lalo na ako. Kaya niya nabanggit yung kanyang resume. Kasi ito yung katibayan na meron siyang pwedeng ipagmalaki. Kaya lang itong ipagmamalaki niya na nakapaloob sa kategorya ng confidence in the flesh. So ano kaya yung kategorya ng confidence in the flesh? So basahin po natin kung ano yung dalawang kategorya ng kanyang confidence in the flesh. Are you following me? Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. I hope you can follow me. I hope you can follow me. So, tignan po natin yung ipinagmamalaki niya in the flesh. Number 1. Sabi niya, circumcised on the 8th day. Ako'y tinuli sa 8 araw. Bakit niya binanggit yung tinuli sa 8 araw? Kung bakit ay sapagkat yan po ang number 1 qualification para ikaw ay maituring na qualified sa pagpapala at kaluguran ng Diyos. So, sa lumang panahon, may kasaysayan na para ikaw ay maging kwalipikado at magkaroon ng karapatan na pagpalain, kalugdan, at magkaroon ng relationship with God is by circumcision, pagtutuli. At ang kaugalian, sa 8 araw tinutuli. Bakit 8 araw? Hallelujah. Kung bakit 8 araw, ang sabi po sa medical science, yung pong blood clotting, yung pagtuyo ng dugo, ay effective sa 8 araw. Kaya kapag ang bata ay tinuli o ang sanggol ay tinuli, sa 8 araw, ang 8 araw ay ang araw na ang sugat ay madaling natutuyo. Sapagkat sa 8 araw, mataas yung ability ng ating dugo na matuyo. Ang tawag nila yung blood clotting. So sa 8 araw. Kaya pag kayo po'y magtutuli ng bata sa 8 days, madali lang gumaling ang sugat ng bata.
bata. Hindi lamang is religious, kung hindi medical ang reason kaya ikawalong araw. Amen. So that would, I pray, maging beneficial sa information po, makadagdag sa ating kaalaman. Na bakit yung sugat ni Jesus hindi gumaling? Bakit yung dalawang butas sa kanyang kamay, butas sa kanyang tagiliran at butas sa kanyang paa hindi natuyo o hindi bakit po? Kasi si Jesus walang dugo. Binuhos niya ang lahat ng kanyang dugo, kaya walang capacity at ability na mag-blood clot ang Panginoong Jesus. Dahil lahat ng kanyang dugo ay ibinuhos niya. So, ibig sabihin, palibasa, wala nang dugong natira sa kanya, wala nang abilidad at kapasidad ang kanyang sugat na gumaling. Apo? Kaya kahit siya'y nasa langit, nakita siya ni Apostol Juan, butas pa rin ang kamay, butas pa rin ang paa, butas pa rin ang tagiliran niya. Marka ng kanyang katubusan sa bawat isa sa atin. Amen. May 5 butas ang Panginoon. Speaking of grace, 5 holes ni Jesus. Speaking of grace, 2 holes in the hand, 2 holes in the feet, at 1 hole on his side. Ibig sabihin, grasya. Amen. So, circumcised on the 8 days. Ibig sabihin, si Apostol Pablo po talagang masunurin sa religious Jewish law. So, sa batas ng mga Hudyo, talagang naging masunurin si Apostol Pablo. Sa 8 araw, nagpatuli siya. Ibig sabihin, siya ay kabilang sa lipi ni Abraham. Sapagkat ang kabilang sa lipi ni Abraham ay nagpapatuli. Kapag hindi ka kabilang sa lipi ni Abraham, hindi ka tinutuli. Kaya po si David at si Goliath nang maglaban, sila'y maglaban, pinulaan ni David si Goliath, at ang sabi ni David kay Goliath, bakit nyo pinapayagang takutin kayo ng hindi tuling higante na yan? Bakit in-emphasize ni David yung uncircumcised Philistine kung bakit ay sapagkat during their time in history, kapag ikaw ay kabilang sa lipi at angkan ni Abraham, ikaw ay tinutuli. At kapag hindi ka kabilang sa lipi ni Abraham, ibig sabihin hindi saklaw ng commonwealth, ng covenant, ikaw ay uncircumcised. Kaya po ang mga Gentiles, ang mga pagano, ay mga uncircumcised. Ang mga Hudyo ay mga circumcised. Are you following me? Amen. Kaya po pag nakakita kayo sa Bible ng circumcision, ang unang maglalaro sa isip ng Hudyo, ito ay kabilang sa lipi ni Amang Abraham. Amen. Mahalaga po yan, mamaya pag-uusapan natin. Tapos sabi niya, hallelujah, of the people of Israel, I circumcised on the 8th day, of the people of Israel. So bakit of the people of Israel? Ibig sabihin, kabilang siya sa lipi ng Israel. So siya ay Hudyo. True blue Hebrew. True blue Jew. Talagang siya ay Hudyo. Hindi nagpapanggap na Hudyo. Hindi nagpapanggap na siya Israelita. Siya po ay Hudyo. True blue-blooded Hudyo. Tapos of the tribe of Benjamin, kasama sa isa sa mga lipi ni Jacob of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews. So ang unang resume ni Apostol Pablo na nagpapakilalang siya ay may confidence in the flesh ay ang kanyang pagiging Hudyo.
So ang number one, confidence in the flesh is equivalent to your pedigree. So you are having confidence in the flesh simply means you are a Hebrew. You belong to the tribe of Israel. So ang ipinagmamalaki mo yung bloodline mo, yung pedigree. Hindi yung pagkain ng inyong chow-chow. Amen. Yung pedigree, hindi yung pagkain ng inyong aso. Yung pedigree po is your family line. Your pedigree is your origin. Your pedigree is your bloodline or your birthright. So yan yung pedigree. Pag nakakita kayo, anong pedigree mo? Pag tinanong ka ng, anong pedigree mo? Chow-chow. Anong pedigree mo? Rottweiler. Hindi po ganun. Ang pedigree, ang ibig sabihin po, saan ka lahi galing? Saan ka lahi galing? Po, kung ikaw ay Italiano, half Ita, half Ilocano, Italiano. Sabi, hallelujah, kapag ikaw ay, alam niyo po yung pagka ang tatay mo taga Benguet at ang nanay mo Kapampangan, ang tawag sa iyo Kapampangit. So, half Pangasinan, taga Benguet at saka taga Kapampangan, Kapampangit. Si Apostol Pablo, ang pedigree niya, talagang Hebrew of Hebrews. At yan ang kanyang sukatan ng kanyang confidence in the flesh. So, ang nang sabihin niyang, I have confidence in the flesh all the more. Mas lalo akong may tiwala sa aking sarili. Pwede ko magyabang kasi ako ay Hebreo. Ako ay Hudyo. Ang dugo ko, Israelita. At may dahilan kung bakit niya ipinagmamalaki yan. Mamaya tatalakayin natin. Amen? Hallelujah. Sana hanggang sa huli, manatili po tayo. Amen. Pangalawang, confidence in the flesh. So ano po uli yung unang confidence in the flesh? Masyadong tiwala sa kanyang family line o pedigree. Ang kanyang confidence in the flesh is based on his pedigree. Based on his bloodline. Ako'y Hebrew ng mga Hebrews. Pangalawang confidence in the flesh. Hallelujah. Sabi niya, as for righteousness, based on the law, I am faultless. Kapag naman pinag-usapan ang pagsunod sa kautusan, hindi niyo ako madadaig dyan. Kapag pinag-usapan ang self-righteousness, ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan, wala kayong maipipintas sa akin. Hindi niyo ko pwedeng silipan ng butas kapag ang pinag-uusapan ay pagsunod sa religious obligations. Sabi niya, as for righteousness, self-righteousness, based on fulfilling the law, I am blameless. Hindi niyo madadaig si Apostol Pablo. Sabi niya, as for zeal, sa kasigasiga naman, hindi niyo rin ako pwedeng daigin. Sapagkat ako lamang ang humingi ng pahintulot sa Kongreso, sa Senado, at sa Malacanang, na bigyan ako ng pahintulot, hulihin ang mga sumasampalataya at naniniwala kay Kristo Jesus. Kaya sabi niya, as for zeal, persecuting the church. As for self-righteousness based on the law, I am blameless. So yan po ang pangalawang basihan ng confidence in the flesh. Hallelujah. Hindi lang po yung umiinom ng alak, susugal, hindi po yan yung flesh. Ang binabanggit ni Pablo na works of the flesh,
na kanyang ipinagmamalaki ay ang kanyang pagiging self-righteous, religious Pharisee. Yan yung confidence in the flesh. Tapos sabi niya, hallelujah, a zeal for persecuting the church, as for righteousness based on the law, I am a Pharisee. Sabi niya, meron palang binanggit, in regard to the law, a Pharisee. In regard to the law, a Pharisee. Sa larangan ng pagsunod sa 10 utos, Pariseyo ko dyan. Alam niyo yung Pariseyo? Yung mga Pariseyo, yan po yung grupo ng mga religious leaders na nagpakadalubhasa sa pagtupad ng mga batas ni Moses. Kung 10 utos ni Moses, kaya nilang gawin yung 10 utos. Kung 613 instructions of the law, ang hinihingi ni Moses, kaya nilang ganapin yung 613 instructions of the law. Yan ang mga Pariseyo. Hindi mo kayang daigin. Sapagkat ang mga Pariseyo, ang tingin sa sarili nila, sila lang ang nakatupad at nakagawa ng 10 utos. Kayo ba natupad niyo yung 10 utos? Sino po dito nakagawa ng 10 utos? Wala. Bakit? Hindi nyo nga kabisado eh. Paano nyo gagawin ng 10 utos eh hindi nga natin kabisado 10 utos? Ang alam lang natin yung 5 at 4. Ano yung 4, 6 na utos pala? 6 na utos. Sinapapanood nyo sa GMA 7 yan eh. Ang 6 na utos. Ano yung 5 utos? Huwag kayong magnanakaw. Ano yung 6? Huwag kayong papatay. Tama ba? Thou shall not. Ano po yung commandment 11? Ano po yung panglabing isang utos? Utos kayo ng utos. Yung panlabing isang utos. Utos kayo ng utos. Sabi nung isang kasambahay, sa church na lang ako magtatrabaho. Lalayas na ako dito. Sabi niya, bakit? Sa church, 10 lang ang utos eh. Sa bahay natin, utos kayo ng utos. Ay, yung kasambahay, sa church na lang daw maglilingkod. 10 lang daw kasi utos. So maniwala po kayo. Balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Sabi niya, I have confidence in the flesh, all the more. I have reasons to put confidence in my flesh. At kung kayo nagsasabing, nagmamalaki kayo na nagagawa nyo, o meron kayong tiwala sa inyong sarili, masigit ako. 2 basihan ng kanyang confidence in the flesh. Number 1, pedigree. Number 2, performance. Amen? Perfect performance of the law, yung number 2. Yung number 1, pedigree. So, 2 basihan ng covenant sa lumang tipan. May 2 pangunahing, actually merong 7 covenants sa Bible. 7 covenants. Amen. 7 covenants. Tinitignan ko lang po yung oras. 9:06 na po. 9:06 na. So, 7 covenants sa Bible. Actually, siyam yan, pero merong 7. Sa 7 covenant, meron pong 3 major covenant. Naririnig nyo na ba yung salitang covenant? Sa The Life Giver Church, palasak yung salitang covenant. Kasi kung gusto mong pagpalain ka at ma-enjoy mo ang yung relationship sa Panginoong Diyos, mahalagang maunawaan mo ang covenant. Because yung covenant po in the Bible ay ang basis na kung papaano nakikipag-relate ang Diyos sa atin. So ang covenant sa Bible ay ang siyang basihan ng kung papaano nakikipag-ugnayan ang Diyos sa kanyang nilikha. So nang makipag-ugnayan siya kay Adan at kay Eva, nag-establish siya ng covenant. At yung kin-establish niyang covenant kay Eva at kay Adan, ang magiging basihan ng kung papaano siya makikipag-relate
kay Eva at kay Adan. At kung susundin lang ni Eva at ni Adan ang kanilang kasunduan, pagpapalain si Eva at si Adan ayon sa kanilang kasunduan. Ano ang kasunduan? Makakain niyo ang lahat ng bunga ng punong kahoy, inyo itong hardin, wag lamang ninyong kakainin ang bunga ng pagkaalam ng puno sa pagkaalam sa mabuti at masama. So, paano nakipag-relate ang Diyos kay Eva at kay Adan? Pagpapalain ko kayo, lilikain ko kayo ng katulad at kamukha ko, bibigyan ko kayo ng complete authority, dominion over all things that creepeth on the earth. At ang sabi, pagpapalain ko kayo. I will bless you, I will multiply you. Ang sabi niya, I will give you complete dominion. Kaya lang, sa kasunduan natin, huwag niyong kakainin yung bunga. Pag kinain ninyo, surely in dying you shall surely die. So yan ang kasunduan eh. Yan ang covenant eh. Ang tawag po dyan, Adamic covenant. Nilabag ni Eva at ni Adan. Di nang labagin ni Eva at ni Adan yung relasyon ng Diyos at kung papaano siya makipagrelasyon kay Eva at kay Adan ay nasira dahil sa hindi nila pagtupad sa kasunduan. So babalik po ako, ang covenant ay itinatatag para magkaroon ng mabuting relationship ang dalawang partido na nagkasundo. A covenant is a relationship of agreement. It is a binding agreement between parties of people. So yan po yung covenant. Kaya ang Bible po, mai-enjoy mo yung relationship with God kapag meron tayong kahit konting understanding of what a covenant is. Because it is the God, our God, in how He will relate to humanity is only based on the covenant that was established. And He is a covenant-keeping God. He is a covenant obligating God. Ibig sabihin, ang Diyos ay tumutupad sa kasunduan. At kung merong lalabag sa kasunduan, hindi ang Diyos. Kung hindi yung mga taong nakipagkasundo sa Kanya. At ulitin ko po, kung paano makikipag-ugnayan ng Diyos sa sangkatauhan ay nakasalalay sa kasunduan. Tawag covenant. Kaya kung wala tayong understanding of the covenant in the Bible, hindi natin mauunawaan yung paano makipag-relate ang Diyos sa atin. Are you with me? So this is how significant understanding the covenant is. Hallelujah. Sabihin nyo ng paulit-ulit ako, pero para malaman mo in how God will relate to you, is you must understand, kahit maliit lang, a little understanding of what a covenant is. Tapos nasira yung covenant kay Adan. Ni-reestablish po ng Diyos ang covenant na ito kay Noah. At ang covenant between God and Noah ay sinignify, ang sign ay ang rainbow. Bago pa man si Noah, walang rainbow sa langit. Ang rainbow po hindi existent, hindi nag-e-exist prior to Noah. Ang rainbow po lumabas lang, kalahating bow, hallelujah, sa lupa, kalahating bow nasa langit. At itong bahaghari ay katumbas ng pagpapaalala sa kasunduan. At ang paalala ng rainbow ay hindi ko na muling gugunawin ng tao sa pamamagitan ng tubig. At ang rainbow sa Isaiah 54 verse 7 hanggang verse 10 ay nagpapaalala ngayon hindi nagalit ang Diyos sa sangkatauhan sapagkat lahat ng galit ng Diyos patungkol sa kasalanan ay ibinuntong na lahat kay Hesukristo ng pasanin ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng tao sa krus ng Kalbaryo.
Kaya ngayon, ang Diyos hindi nagalit sa iyo sapagkat ang kasunduang itinatag niya kay Moses, kay Noah, ay ang kasunduang magpasawalang hanggang kapayapaan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pag nakakita ka ng baghari, maalala mo, hindi nagalit ang Diyos sa iyo. Amen! Hindi nagalit ang Diyos sa tao. Bakit ba nagalit ang Diyos sa tao? Dahil sa kasalanan. Kanino ibinuntun at pinapasan ng lahat ng kasalanan ng tao para mapawi ang kanyang galit? Kay Jesus. Kaya nang si Jesus ay umakyat sa krus, pinasan ng lahat ng kasalanan, siya'y itinuring na siya ang judgment. At siya ang umako ng lahat ng kabayaran ng kasalanan natin. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at kung merong namatay para sa kasalanan natin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa krus ng Kalbaryo, binunto na ang lahat ng hatol patungkol sa kasalanan, at ito'y sapat na hindi nagalit ang Diyos sa iyo kahit nagkakasala ka pa. Kung merong magagalit ang Diyos sa iyo na ay ang nanay, tatay mo, ang asawa mo, ang kapwa mo, pero ang Diyos hindi nagalit sa iyo. Kaya pagbukas ng umaga, gumising ka, papasok ka sa opisina, at flat yung gulong mo, huwag mong sabihin, nagalit ka na naman, Panginoon. Hindi lang ako nakapag-tights kahapon sa The Life Giver Church. Pinagalitan mo na naman ako, kaya butas ang gulong ko. Hindi po totoo yun. Hindi nagalit ang Diyos sa atin. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. So, in-establish kay Noah, yung arko ay si Jesus Christ, ang tagapagligtas ng sambayanan at ng ating pamilya. Ang arko, ang Panginoong Jesus. He is the ark. Amen? Pagkatapos, nagkasala na naman si Noah, ni-establish kay Abraham. Pagdating kay Abraham, nagtatag siya ng Abrahamic Covenant. Sisimplify ko na po. Nagtatag siya ng kung tawagin ay Abrahamic Covenant. At ang kasunduan kay Abraham, sabi niya, ay pagpapalain ko ang iyong lahi. At sa pamamagitan mo, lahat ng pamilya sa lupa ay pagpapalain ko. Gagawin kitang isang dakilang bansa, magiging marami ka. Ang sino mang sa iyo pagpalain, pagpapalain ko. Ang sino mang sumpain ka, susumpain ko. Dahil sa iyo, lahat ng pamilya sa mundo ay pagpapalain ko. Kaya lang, ang kondisyon po ay maging kabilang ka sa lahi at lipi ni Abraham. Sapagkat walang hinihingi ang Diyos para pagpalain niya si Abraham kung ang lahat ng tao basta may kaugnayan sa dugo ni Abraham. So if you belong to the family line of Abraham, unconditionally the Lord will bless you. Because that is the covenant. Yun yung kasunduan. Basta kasama kabilang sa lahi mo, pagpapalain ko. Basta tuli, pagpapalain ko. Amen? Parang umuwi yung isang, parang may, patuli ka na. Basta tuli, pagpapalain ko, sabi niya. Amen? So pag hindi tuli, hindi ko pagpapalain. Pagka ikaw ay tuli under circumcision, meron kang umbrella of God's protection. Nasa ilalim ka ng commonwealth. Nasa ilalim ka ng pagpapala. Parang nasa batya ka. Nandun ka. Basta ikaw ay tuli. Nasa isang batya ka. Napapalibutan ka ng pag-iingat ng Diyos at ang payong na sumasayo ay payong ng pag-iingat. At hindi kita pagpapalain because of your behavior. Basta ikaw ay tuli. Kahit masagwa ang behavior mo, pagpapalain kita. Tama po? Kasi kung bakit ko nasabi yan, si Abraham sinungaling eh. Pinagkailang asawa niya si Sarah para lamang mailigtas ang kanyang sarili.
Pinagkaila niyang asawa niya si Sarah. Di ba? So sinungaling si Abraham, pero pinagpala. Bakit po? Tuli. Amen? Praise God. Huwag niyo mamasamain yung tuli, yung salitang, baka hindi na kayo umattend next time. Si Bishop naman, puro tuli. Religious terms po yan. Religious term po yan. At ang tuli, ibig sabihin pedigree. Amen? Bakit si David nagtagumpay kay Goliath? Kasi si Goliath hindi tuli. Si Goliath ay tuli. Si David pala. Kaya sabi ni David, bakit kayo hinahayaan takutin kayo ng hindi tuling Palestino na yan? Philistines na yan. Lalabanan ko yan. Kung paano ko iningatan ng Diyos sa mga oso, kung paano ko iningatan ng Diyos sa mga leon, pag-iingatan din ako ng Diyos sa hindi tuling Pilistino na yan. Amen. So nakikita ni David ang benepisyo ng ikaw ay kabilang sa lahi at lipi ni Abraham. Kaya yung mga Hudyo, ganyan na lang ka-boastful ang mga Israelita. Sapagkat alam nila sa kanilang isip, damdamin at kalooban na sila ay kabilang sa mga lahi at lipi ni Abraham na may covenant ang Diyos. At ang covenant ng Diyos kay Abraham, everlasting covenant. Kaya hindi humupa at hindi naglaho ang Abrahamic covenant. Nananatili pa rin hanggang sa kasalukuyan sa tunay na may dugong Israelita at sa mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Are you with me? Amen. Kaya tignan po ninyo, si Abraham, si Isaac, si Jacob, mga morally bankrupt yung mga yan. At yung mga sumusunod pa. Pero kahit sila'y morally bankrupt, pine-bless sila. Bakit po? Because ang basis ng covenant ay pedigree. Basta kasama ka sa lahi, pagpapalain ka ng Diyos. Ang tawag sa mga lahing ito ay piniling lahi, chosen generation, royal priesthood, peculiar people. Amen. Nang alipinin ng bansang Israel ng 430 taon sa Egypt, basahin natin yung Exodus chapter 2, 24, kung hindi ako nagkakamali. Sabi ng Diyos, hindi ko kayo pinagpala dahil marami kayo. Hindi. Na marinig ko ang daing ng inyong bayan, narinig ko, sabi niya, and be found in him, Exodus 2:24. Exodus 2:24. Ang ganda pong pag-usapan po nito na pinag-aaralan ko. Sabi ko parang napakayaman. At gusto ko lang akayin kayo sa isang relasyon, sa isang covenant, na mapapapalak pa kayo sa sobrang kagalakan. Baka sumigaw pa kayo sa sobrang katuwaan pag naunawaan nyo kung saan kayo nakapaloob na covenant. Amen. And God heard their groaning, and God remembered what? His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Tapos nang marinig ng Diyos ang kanyang bayang umiiyak dahil naalala ng Diyos ang covenant niya kay Abraham with Isaac and Jacob, a covenant of pedigree, pinalaya niya ang bansang Israel. So 400 taong pagkaalipin, nang marinig ang daing ng bayan, naalala ng Diyos, meron pala akong covenant kay Abraham. Hindi naman niya nakakalimutan. Pero ang naging basihan niya ng pagkilo sa bansang ito ay ang kanyang covenant with Abraham. At ang covenant with Abraham, basta tuli ka, basta ikaw ay nasa ilalim ng aking lahi, pagpapalain kita. So pinalaya ang bansang Israel.
sa loob ng 400 taong pagkaalipin. Nang sila'y lumaya, pinag-ingatan ang bansang ito. Hindi dahil sila'y mabait, hindi dahil sa kanilang behavior, hindi dahil morally upright ang bansang Israel. Ang totoo niyan, sa loob ng bansang Ehipto, sila ay polytheist people. They worship multiple gods in Egypt. Paano silang kalulugdan ng Diyos? Kung ang kanyang bayang nagmula kay Abraham ay sumasamba sa iba't ibang Diyos. Bakit sila pinagpala? Hindi dahil sa kanilang behavior, hindi dahil sa kanilang character at morally upright ang kanilang. No! Kaya sila pinagpala because of the covenant based on pedigree. A covenant based on relationship. Based on bloodline. So paglabas nila sa Ehipto, ginawa ng Diyos, pinagpala sila, pinagbaon ng ginto, pinagbaon ng pilak. Pagkatapos nilang kumain ng kordero sa gabi ng Passover, paglabas nila, walang sino mang nagkasakit, kaya mali yung pinakita ni Cecil DeMille na 10 Commandments ni Charlton Heston, na yung mga tao lumabas pilay, may bulag, wala pong ganun. Nang lumabas ang bansang Israel, 3 milyon. Lahat po'y malalakas, lahat malulusog, walang may sakit, walang may karamdaman, nang sila'y pinalaya sa Ehipto, sapagkat kumain sila ng kordero. Are you with me? So mali yung dinidepict ni Cecil DeMille, na merong pilay, merong nakastretcher, merong nakasakay sa duyan, na po walang ganun. Nang lumabas ang buong Israel, lahat sila'y pinagpala. Mayaman, may ginto, may pilak. Tapos bukod sa may ginto at may pilak, lahat sila malulusog, lahat sila malalakas. Sa loob ng halos 40 taon, yung sandals nila nung lumabas, yung pa rin ang sandals nila after 40 years. Amen. Wala namang SM nun eh. So ganun din. So nang lumabas sila, 3 araw pa lang, pagkatapos nilang lumaya, nagreklamo kay Moses. Kasi napunta sila sa harap ng Red Sea, katabi nila talahib, mga puno ng tambo. Tapos sa likod nila, mga sundalong humahabol, 600 karwahe ng mga 600 pinakadakilang kapitan ng paraon. So natatanaw nila sa likod, hinahabol sila ng mga Palestine, ng mga Egyptians. Tapos sa harap nila, Red Sea. Tapos sa magkabilang gubat na puno ng tambo. Walang susuungan. Tapos sabi niya, dinala mo ba kami dito para patayin? Mabuti pa dun sa Egypt, meron kaming paglilibingan. Dinala mo ba kami dito para patayin? Ano ginawa ng Diyos? Nagalit ang Diyos at pinarusahan sila? No! Sa kanilang pagrereklamo, binuksan ang dagat at pinaraan ang 3 milyong tao sa loob ng magdamag at 1 araw. Paano mo maitatawid sa isang magdamag ang 3 milyong katao? Kung hindi mo bubuksan ang dagat na malawak na sabay-sabay na makatatawid ang 3 milyon sa loob lang ng isang magdamag. It's a miracle. Apo, kung 3 milyon pagsasabay-sabayin mong lumakad sa makitid na daan, baka 3-4 na araw hanggang 1 linggo hindi pa makatawid. Pero ang sabi ng Biblia, 1 day and overnight. Nakatawid sila. Do you know why? Sapagkat nang buksan ng Panginoon ang Red Sea, binuksan niya ng napakaluwag, ano pat ang 3 milyon pwedeng sabay-sabay na makatawid ng magdamag sa kabilang ibayo. Amen? Hallelujah! Praise God! Ang sabi po sa Biblia, tuyong lupa. Hindi sila namumulot ng isda doon. Tuyong lupa, tinawiran. Pagkatapos nila na magreklamo. Tama po? Pagkatapos nila na magreklamo, imbis na patayin, binuksan ang dagat. Pagkatawid sa kabilang ibayo, nagugutom kami. Dinilang mo ba kami sa ilang para patayin sa gutom? Mabuti pa doon, may watermelon, may cantaloupe, may orange, may grapes.
may pomegranates. Dinala mo kami dito para patayin sa gutom. Narinig na naman ng Diyos, pinarusahan sila. Hindi. Ano ginawa ng Diyos? Nagpaulan ng mana. Araw-araw sa umaga, dumadampot sila ng tinapay na niluto sa bakery ng langit. At dinideliver ng mga anghel araw-araw. 3 milyon ang pakakainin mo araw-araw. Gaano karaming tolinadang tinapay ang kailangan para mabusog ang 3 milyong katao sa isang araw? 40 tons of bread to feed 3 million a day. 4,000 tonelada ang kailangang ipakain, siguro hindi lang salita ipalamon sa mapagreklamong Israelita. Pinagalitan, pinalo, pinarusa. Hindi, pinakain. Bakit pinakain sa kabila ng kanilang pagrereklamo? Mga tuli. May kaugnayan kay Abraham. Ang kasunduan, basta may kaugnayan ka kay Abraham, kahit ano ka pa, pagpapalain kita. Amen? Amen? Kayo ba may kaugnayan kay Abraham? Amen. Hallelujah. So, pinagpala, nakatawid, nakakain. Araw-araw, pinapakain. Abay, nagsawa. Wala na bang iba? Sasawa na kami sa tinapay. Nagpadala naman. Pagrereklamo, hindi pinarusahan. Nagpadala ang Panginoon ng karni ng pugo. Asa maniwala kayo't hindi, sinasabi ng Biblia, ang pugo inutusan ng Diyos, 2 hanggang 3 talampakan lang kayo lilipad. Hindi kayo pwedeng sumobra sa 3 feet. So lahat kayo dadalhin ko sa pamamagitan ng hangin, dadalhin kayo ng hangin papunta sa mga tent ng mga Israelita, at pag nasa tent na kayo ng Israel, lilipad lang kayo ng 3 feet. Kaya yung pugo, kahit gusto niyang lumipad ng 4 feet, hindi pwede. Sabi ng Diyos, 3 feet ka lang, 3 feet ka lang. Eh di yung mga, hallelujah, and 10 homers a day. Ibig sabihin, hallelujah, kukuha sila ng salop. At yung salop, 10 salop ng karni ng pugo, araw-araw sa loob ng 1 buwan. Kaya pag huminga sila, hiningang pugo. Pag humatsing, amoy pugo. Pag pinawisan, amoy pugo. Pag umubo sa ilalim, amoy pugo. 1 buwan ka ba naman puro karni ng pugo? Pero yan ay, bakit sila pinagpala ng karne? Kahit ganun ang ugali, mapagreklamo, at maniwala kayo yung ugali ng mga Israelita nakaabot hanggang sa panahong ito. At praise God, buti na lang wala sa church ng The Life Giver. Amen! So, bakit sila pinagpapala? Tuli. Because of the covenant with Abraham. May relationship, may bloodline. Amen. Tapos nauhaw, sabi niya, wala, papatayin mo ba kami sa ilang para mamatay sa uhaw? Sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, hatawin mo ng 1 beses yung bato. Kapag hinataw mo, lalabas ang tubig. Sobrang inis ni Moses, hinataw niya ng 3 beses. Kahit ilang beses, kahit sinuway niya ang Diyos, lumabas pa rin yung tubig. 1 beses lang pinapahataw, hinataw ng hinataw. Pero kahit ilang beses niya hinataw, hindi pinigilan ng Diyos ang pagpapala. Lumabas pa rin ang tubig. At nakapaligo ang bansang Israel at nakainom ng sariwang tubig. Amen? Sa kabila ng kanilang pagrereklamo. Tanong, kayo ba pag nagrereklamo, pinagpapala pa rin? Amen? Sino dito mga nanay, reklamo na reklamo, pinagpapala pa rin?
Amen? Bakit kayo pinagpapala pa rin? Please, alam mo na, you know, tuli ako eh. Ibig sabihin, may relasyon ako kay Abraham. Amen? Praise God. So, hindi sila pinagpapala because of their behavior, hindi sila pinagpapala because of their performance, kahit magreklamo sila, kahit masama ugali nila, ang bansang Israel ay pinagpala. Why? Because of their pedigree. Why? Because the covenant is based on family line, pedigree. Isang araw, parang yung mayabang na Israel, dumating si Moses. Nang dumating si Moses, sabi ng Diyos kay Moses, Moses, narinig ko ang daing ng aking bayan at nakikita ko ang kanilang kapighatian. At ito'y naalala ko kasi sa aking pakikipagkasundo sa kanilang ninuno, si Abraham, si Jacob at si Isaac. Kaya gagamitin kita, palayain mo ang aking bayan. Palayain mo ang aking bayan. Let my people go, that they may come and they may worship me. Kaya ikaw ang gagamitin ko. Si Moses, ang daming dahilan. Hindi ko marunong magsalita. Hallelujah. Daming reason para hindi siya maging instrumento. Pero wala siyang nagawa eh. Basta gusto kang gamitin ng Panginoon, wala kang magagawa basta tinawag ka ng Panginoon kahit anong iwas ang gawin mo, gagamitin ka ng Panginoon. Si Moses, ang daming dahilan, pero si Moses pa rin ang ginamit ng Panginoon. Amen. So, nang dumating si Moses, pangunahan mo ang aking bayan. Apo, at yan na nga nangyari. Ilang beses nagreklamo, pinagpala pa rin. Pero pagsapit sa bundok ng Sinai, pagdating nila sa Exodus chapter 19, pagdating nila sa bundok ng Sinai, sabi ng Diyos kay Moses, Moses, tanungin mo ang aking bayan. Tanungin mo ang aking bayan. Tanong mo sa kanila kung ako ba'y magbibigay ng kautusan, gagawin nila. Kasi ang aking bayan, nakikita ko ang kanilang kalooban. Parang sinasabi ng aking bayan, masyado kaming minamaliit ng Diyos na to eh. Bigyan niya kami ng kautusan. At patutunayan namin sa kanyang kami ay pwedeng magtagumpay at pagpalain. Hindi dahil lang sa umaasa kami sa kanya. Papatunayan namin kaya naming pagpalain. Magbigay lang siya ng utos. Patutunayan namin kaya kaming pagpalain. E di nakita ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, sabihin mo sa aking bayan, kung ako ba'y magbibigay ng kautusan, susundin nilang lahat. Sinabi ni Moses sa bayan, mga kababayan ko, nais kong malaman nyo, to ako ay... Sabi niya sa mga Israelita, susundin niyo ba ang utos daw ng Diyos? Sa nagkakaisang boses, sabi ng Israel, Amen! 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 Gagawin namin ang sinasabi niya para masabi niya na kami pwedeng pagpalain by our performance of the law. Kaya naming pagpalain, patutunayan namin sa Kanya na hindi lang grasya ang kailangan namin. Papatunayan namin pag kami ay nagpe-perform, ibe-bless kami. Amen. So gumawa ng covenant ang Diyos kay Moses. A covenant with Abraham is a covenant based on pedigree. But the covenant with Moses is a covenant based on performance of the law. Kaya sabi niya, tanungin mo uli, pangalawang beses, tanungin mo uli. Apo, third reading, second reading, nakapasa yung divorce sa Kongreso. Third reading, nakapasa pa din. Kaya naging basihan ng mga congressman, 3 beses natin pag-uusapan at pag 3 beses na walang nagsumalungat, ipapasa sa 4th pagbasa. Nakapasa na sa Kongreso sa 3rd pagbasa ang batas ng divorce.
Yay! Pwede ko na siyang hiwalayan. Apo, pag-pray natin, huwag makapasa sa Senado. Sana si Chis Escudero ay gabayan ng Panginoon na huwag payagan ipasa sa Senado ang divorce law. Pilipinas na lang ang nag-iisang bansa na may divorce law. Lahat ng bansa sa buong mundo walang divorce law. May divorce law, tayo lang wala. Ngayon, nanganganib, magkaroon na tayo ng divorce law. Unti-unti, lalo nang wawasakin ang sanctity at sacredness ng relationship ng mag-asawa. Dahil mas mura ang divorce kaysa sa annulment. Sa divorce, daling, basta magpirmahan lang kayo. Magkano pirma? 1 milyon? Basta maghiwalay tayo, bayaran kita 1 million. Okay. Lalo mga in check. May pambayad. Tatrabaho sa Pogo. Dali lang Divorce. Kaya yung pinagbasihan, 3 reading, sabi ng Diyos kay Moses, basahin mo sa 2nd pagbasa. Binasa ni Moses lahat. 10 Commandments, 613 instructions. Binasa ni Moses. Mga kababayan ko, nais kong malaman nyo. Tapos sigaw ang mga ambayan, Amen! 2nd pagbasa. Sa 3rd pagbasa, nag-Amen pa rin. Pagkatapos basahin ng 10 Commandments, 613 instructions of the law. Hallelujah. Nagkaisa. Gagawin namin. So buhat noon, hallelujah, ang Diyos, nagtatag ng bagong covenant. Ang tawag sa covenant na ito ay Mosaic or Old Covenant of the Law. Dito galing yung Old Covenant. So pagkatapos nilagdaan ito ng daliri ng Diyos, sinulat sa 2 tableta, diatab, 2 tableta, 5 utos sa unahan, 5 utos sa likod. Sinulat ni Moses ang 613 instructions of the law, winisikan ng dugo, winisikan ng tao ng dugo bilang katibayan ng kasunduan ito ay napagtibay na. Ganun kaseryoso ang covenant, sapagkat ang covenant ay itinatatag at niraratipikahan sa pamamagitan ng dugo. Ganun kaseryos ang covenant. It has to be ratified by blood. Kaya ginawa ni Moses, nagpatay ng toro, kinuha ang dugo, nilagay sa planggana, winisikan ang 10 utos, winisikan ang instructions of the law, tapos winisikan ng mga tao ng dugo bilang pagpapatibay na mula ngayon, hindi na covenant ni Abraham ang ating paiiralin. Mula ngayon, ang covenant ng kay Moses ang iiral na condition ng ating relationship sa isa't isa. Amen? So ang magiging basis on how God will relate to Israel will be based on performing the instructions of the law. Kaya ang sabi, in-stipulate, ayon sa terminology ng mga lawyer, in-stipulate sa Deuteronomy chapter 28, mula verse 1 hanggang verse 14, kapag sinunod ninyong lahat ang aking ipinag-uutos, lahat ng aking ipinag-uutos, ito ang mga pagpapalang darating sa buhay ninyo. Ito mga pagpapalang susunod sa inyo. Pagpapalain ko kayo sa labas at sa loob ng inyong bayan. Pagpapalain ko ang kaba ng inyong palabigasan. Pagpapalain ko ang bunga ng inyong katawan, ng inyong mga anak. Pagpapalain ko kayo sa lahat ng inyong gagawin. Bubuksan ko ang durungawan ng langit at pagpapaulan ng pagpapala sa kapanahunan. Katatakutan kayo ng inyong mga kapitbahay sapagkat makikita ng inyong mga kapitbahay kayo'y aking lahi at pinagpapala. Lahat ng gawin ng kamay ninyo, pagpapalain ko. Hallelujah. Hanggang 14. Pagkatapos sabi niya, subalit kung hindi nyo susundin ang lahat ng aking ipinag-uutos, ito mga sumpang darating sa buhay ninyo.
13 listahan ng pagpapala pag sinunod. Hallelujah, hallelujah. Mula 15 hanggang 68 listahan ng mga sumpang darating sa buhay niyo pag hindi kayo sumunod. Apo? So, ayan ang kasunduan natin, pinagtibay ng dugo. So paglampas nila sa bundok ng Sinai, nagreklamo ang bansang Israel. Ito yung bago sila dumating sa bundok. Halimbawa, ito yung bundok ng Sinai. Bago sila sumapit sa bundok ng Sinai, wala pang Old Covenant, wala pang Moses Law. Dito, Abrahamic. Abrahamic pa. And during the Abrahamic Covenant, i-bless kita basta may relasyon ka kay Abraham. Basta may dugong nananalaytay sa iyo, dugo ni Abraham, kahit ano ka pa, kahit masama ugali mo, sinungaling ka, kahit paulit-ulit ka pa magkasala, ang kasunduan, pagpapalain kita, kasi may dugo kang nananalaytay, dugo ng Hebreo. Pero pagsapit sa bundok ng Sinai, pagbaba ni Moses, after the Mount Sinai, dito po iba na ang covenant. Iba na ang covenant. Nagreklamo bansang Israel. Pinatay. Yung nagreklamo, 3,000 kaagad ang namatay. Dito nagreklamo sila, pinagpala. Dito nagreklamo sila, natsugi. Nagreklamong walang makain, pinatay. Yung isa nagugutom, namulot lang ng sticks para panggatong during the Sabbath, pinatay. Dito, 14,000 katao ang namatay. Nagreklamo kay Moses, nilamon ng lupa. Nagrebelde kay Moses, pinatay ng tabak. Apo, samantalang pagkalipas lang ng bundok. Parang bipolar ang Diyos Bakit dito nagreklamo sila, pinagpala? Bakit dito nagreklamo sila, pinatay? Bakit dito sama ng ugali nila, pinagpala? Bakit dito sama ng ugali, pinatay? Ano nagbago sa Diyos? Walang nagbago sa Diyos. Hindi rin nagbago ang mga tao. Ano ang nagbago? Ang kasunduan. Hindi nagbago ang Diyos. Hindi rin nagbago yung mga tao. Kaya lang nag-iba ang pagtingin ng Diyos sa mga Israelita ay dahil nagbago na ang covenant. At hindi lalabagin ng Diyos ang kasunduan. Pagkatapos ng Sinai, ang kasunduan natin susundin yung lahat. Lalo na yung araw ng Sabat. Sa araw ng Sabat, pag nakita ka nagsasalamin at nagsusuklay, patay kang bata ka. Pag sa araw ng Sabat, ikaw ay dumara, patay kang bata ka. Pag sa araw ng Sabat, ikaw ay nagutom at namulot ng sticks pang luto, patay kang bata ka. Pag nagreklamo ka, patayin ka. Pag nagrebelde ka sa mga magulang mo, papatayin ka. Nagbago ang Diyos? Nagbago ang kasunduan. You have to obey the law perfectly. So you have to be a Pharisee in order to obey the law perfectly. Kaya sinasabi ni Pablo, ako, a Pharisee. As per righteousness, I am blameless. I perfectly obey the law of Moses. So, ibig sabihin, dito po yung confidence in the flesh, umaasa ka sa yung bloodline. Dito po yung confidence in the flesh, umaasa ka sa yung performance. And so sad to say, maraming mga born-again churches ay nasa ilalim ng Moses Law. Kailangan mag-fasting para malugod ang Diyos. Kailangan mag-dawn watch para malugod ang Diyos. Kailangan mag-overnight para malugod ang Diyos. Kailangan magpakabait para malugod ang Diyos. Kailangan magpakabanal para malugod ang Diyos. Pag hindi ka nag-tithes, hindi ka pagpapalain. Pag hindi ka nag-offering, hindi ka pagpapalain. Sumpa ang darating, kaya ginagawa mo para ipakita sa Diyos na kaya kong pagpalain.
kaya kong sumunod, kaya kong gawin. At dyan tayo nanggaling. Ang Life Giver Church nag-transition from, hallelujah, obedience to the law. May overnight tayo, may dawn watch tayo, may prayer and fasting tayo. Pag magka-camp meeting, 7 days, chain prayer and fasting. Kasi yung paniniwala natin, pagpapalain tayo eh. Anointed ako pagka ako nagpe-prayer mountain. Pag hindi ako nag-prayer mountain, hindi ako anointed. So, ibig sabihin, ang basihan ng pagkilos ng Diyos sa buhay ko ay magpapakitang gilas at magpapakagaling ako. Kaya kung mag-pray kayo 1 hour, ako 3 hours. Kung magbasa kayo ng Bible, 1 verse, ako 5 chapters a day. Parang ganoon. Kaya ako mas pinagpala kaysa sa inyo. Kaya kayo, kung hindi kayo mabait, huwag kang umasang pagpalain ka. Kung hindi ka nagtatay at nag-o-offering, kung hindi ka nag-church, kung hindi, kaya ganyan ka eh. Napakatamad mo. Magpakitang gilas ka sa Panginoon. At pag nagpakitang gilas ka dahil sa gagawin mo, magpapakabait ka, magpapakabanal ka, mag-aayuno ka, magdadasal ka, mag-ikapo, mag-o-offering ka, maglingkod ka sa Panginoon. Magsilbi ka sa Kanya, pagpapalain ka niya. Kahit ano pong sabihin ninyo, performance pa rin po yan. Nakalampas lang kayo sa Abrahamic by pedigree. Nakarating naman kayo kay Moses, Old Covenant based on performance. Amen. So, iksiyang ko na po, punta na tayo kay Jesus. So, nang makita ng Diyos si Abraham, nakipag-relate siya based on pedigree. Kay Moses, nakipag-relate siya based on performance of the law. Pagdating ni Jesus, nag-alok si Jesus ng bagong kasunduan. Magko-communion na po tayo. Pagdating kay Jesus, nag-alok siya ng bagong kasunduan. Bago siya umakyat sa krus ng Kalbaryo, tinawag niya ang kanyang 12 sa mga alagad. At sa huling hapunan, inialok niya ang bagong kasunduan. At sa pag-aalok niya ng bagong kasunduan, tutuparin niya ang Abrahamic at ang Mosaic Covenant. Siya ang tutupad, walang nakatupad maliban sa Kanya. Sila, Pablo, sinasabi lang nila yan, hypocritical. Pero hindi nila totoong natupad. Sapagkat ang tumupad lang ng hinihingi ni Abraham at ni Moses Covenant ay si Jesus lang. Kaya sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, 17 and 18, ako'y nagpunta sa lupa hindi para sa wasak, hindi para labagin ang kautusan. Ako'y nagpunta sa lupa upang tuparin ang lahat ng hinihingi ng utos ni Moses. Sa katuldok-tuldukan ito gaganapin ko at hindi ko sisirain. Roma 10:4, si Jesucristo ang katuparan ng hinihingi ng kautusan, sapagkat si Jesus ang hangganan ng lumang tipan. Kaya nang siya'y umakyat sa krus ng Kalbaryo, pagkatapos niyang i-alok at i-institute ang new covenant during the Last Supper, inoffer niya, binalidate at niratify ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pinagtibay ni Jesus ang bagong kasunduan sa krus ng Kalbaryo. Ay huwag kayong maniwalang ang New Covenant ay nagsimula kay Matthew. Ang Old Covenant ay nagtapos kay Malakay. Hindi po. Ang Old Covenant at ang New Covenant ay nagsimula at nagwakas sa krus ng Kalbaryo. Because the cross of Calvary is the great divide. It divides the old and it brings the new. Done with the old, and now we welcome the new. And the great divide is the cross of Calvary. It's not the Christmas. It's not the coming. It's His death. Nasa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, may 7 huling salita na binitiwan ng Panginoon. At ang pinakadakila sa lahat ay anang sabihin niyang, it is finished. Tetelestai. It is finished simply means tinatapos ko na.
ang sacrificial requirements of the law. Hindi pa naman siya tapos eh. Akala ba ninyo nagtapos ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Hindi pa po. Diniklara niya lang naganap na. It is finished. Para ipahayag na yung hinihingi ng batas ni Moses na performance of the law ay ginanap ko na. The sacrificial requirements based on the law has been finished. Kaya sabi niya, it is finished. Hindi pa siya tapos. Lilibing pa siya eh. Hindi pa siya tapos, mabubuhay pa siyang magmuli. Hindi pa siya tapos, makikipagtagpo pa siya sa kanyang mga alagad sa loob ng 40 araw. Hindi pa siya tapos sapagkat kailangan pa niyang umakyat sa langit. Pero nang sinabi niyang it is finished, sinasabi niyang the demands and the requirements of the Old Testament law based on performance is finished. Kaya pagkatapos nito, wala nang ihahandog pa para sa kasalanan ng tao. Amen! Sapagkat tinapos na niya ang huling handog at ang kanyang handog ay sapat para sa lahat at sapat para sa lahat ng panahon kahit sa ating kapanahunan. It is enough for all and enough for all time. So it is finished. Amen? Kaya po, nang si Jesus ay, hallelujah, mag-alay ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, winakasan niya. Ginanap niya ang biyaya at pangako para kay Abraham at lahat ng pagpapala sa pagsunod na hinihingi kay Moses, ginampanan ng Panginoong Jesus. Kaya yung Deuteronomy chapter 28, listen to me please. Yung Deuteronomy chapter 28 stipulated, kung susundin ninyo ang lahat ng aking ipinag-uutos, ito ang lahat, ito mga pagpapalang darating sa inyo. Hindi understatement kung sabihin mo na yung Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14 ay pwede kong i-claim sapagkat ginampanan ni Jesus ang lahat ng demand. Sino mang na kay Kristo Jesus at nakipag-isa, katumbas na ginanap mo ang hinihinging pagsunod sa Deuteronomy chapter 28. Kaya pwede mong i-claim ang blessing ng Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 14. Because you are in Christ. Kaya yung pangako kay Abraham at pangako kay Jesus, sabi sa 2 Korinto 1:20, all the promises of God has been and have been fulfilled in Jesus Christ. Amen? So si Jesus ang tumupad ng lahat ng pangako ni Abraham at ni Moses. Lahat ng pangako, all the promises of God in Christ Jesus sa New Living Translation po. New Living Translation. Are you following me? Amen? So I hope I can take you into a relationship na buhay na. For all of God's promises have been fulfilled in whom? In Christ Jesus. The promises to Abraham, the promises of blessing to Moses have been fulfilled in Christ Jesus. Kaya yung pangako kay Abraham, pangako kay Moses, pwede mong angkinin lahat ng pangako. Dahil ikaw ay nakipag-isa kay Kristong tumupad ng lahat ng hinihingi ni Abraham at ni Moses. Sino dito na kay Kristo na? Kung na kay Kristo ka na, pwede mo na bang angkinin ang pangako kay Abraham? Pwede mo nang angkinin ang pangako kay Moses? Pwede. Ang gagawin mo lang ay magsabi ng Amen. At pag nagsabi ka ng Amen, lahat ng ipinangako kay Abraham, lahat ng mga pangako kay Moses ay magaganap sa iyong buhay ngayon at ngayon na. Amen. In Christ Jesus. Amen. Dahil kay Jesus. Kaya po kung ang Abrahamic relationship is a covenant based on pedigree, Moses' covenant is based on performance. The new covenant
is based on our position in the person of Jesus Christ. Amen? So hindi mo kailangang kabilang sa lahi. Ito pa nga isa Galatians 3:29 please. Galatians 3:29. Galatians 3:29. Sino ba yung lahi ni Abraham? Mga Hudyo. Si Jesus ba Hudyo? True blue. True blue. Hebrew si Jesus. Kabilang sa tribe of Judah. Amen? Hallelujah. So sabi po, and now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. Kailangan mo bang magpaka-Israelita? Kailangan mo bang magkaroon ng dugo ni Abraham para pagpalain ka? Hindi po. Kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, kabilang ka na sa lahi at lipi ni Amang Abraham at kasamang tagapagmana ng lahat ng mga pangako ng Diyos na inilalaan para sa iyo na may Kristo Jesus sa iyong puso. Sa New King James, tingnan niyo kung sino yung true child. Sa New King James, si Jesus lang yung seed of Abraham. Si Jesus lang ang seed of Abraham. Siya lang ang buto at butil ni Abraham. For all, hallelujah. Galatians 3:29, New King James translation. Galatians 3:29. And if you are Christ, ibig sabihin, you are in Christ, union. Sabi mo nga, pag in Christ, union. So, sino po dito nakipag-isa kay Kristo Jesus? Marami kayong beses na makakakita sa Bible, in Christ, you are in Christ, in Christ, in Christ. Kapag in Christ, union yan. Union, nakipag-isa tayo. Naniniwala ba kayo na hindi lang relasyon ang binuo ni Jesus sa atin? Pag sinabing union, nakipag-isa. At pag sinabing nakipag-isa, hindi mo makikilala kung sino si Jesus at sino ka. Sapagkat ang pinag-isa, iisa na lamang sa harap ng ating Diyos Ama. You are, hallelujah, who is joined to the Lord is one spirit with the Lord. Ang sino mang nakipag-isa kay Jesus ay isa ng Espiritu kay Jesus. Kaya tayo ay pinapaging isa. Kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay Abraham's seed. Isa lang po ang seed ni Abraham, si Jesus. Pero kapag nakipag-isa ka kay Jesus, ikaw ay ibinibilang sa mga buto at butil ni Amang Abraham. Hallelujah. Galatians 6:15, Galatians 6:16. Kaya hindi mo kailangang circumcise, hindi mo kailangang may dugo ni Abraham. Basta ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay, hallelujah. Tingnan po ninyo. Anong biyaya at benepisyo na tayo nakipag-isa kay Jesus? Ang sino man nakipag-isa kay Jesus, tuliman o hindi, circumcised or uncircumcised, it avails nothing but being born again. Sa Tagalog, kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, hindi kailangan ikaw ay may dugo ni Abraham. Hindi kailangan ikaw ay tuli. Hindi kailangan hindi ka tuli. Sapagkat it doesn't matter. What matters now is ikaw ay naging born again. Para kay Pablo, hindi mahalaga kung tuli, hindi mahalaga kung hindi tuli. Babae o lalaki, walang relasyon, hindi mahalaga. Ang mahalaga, may Kristo ka sa puso at ikaw ay naging bagong nilalang. So kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay gagawin niyang isang bagong nilalang. Kaya ang pagka-born again natin, huwag niyong hahamakin sapagkat nang ma-born again ka, ikaw ay pinapaging bagong nilalang. At kaya ka naging bagong nilalang at ipinanganak na muli sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Kaya yung Abrahamic covenant is based on pedigree. The Moses covenant is based on performance, but the new covenant is based on your position in the person of the Lord Jesus Christ. Kapag kasama mo si Jesus, hallelujah. Kapag ikaw ay nakipag-isa kay Jesus,
Lahat ng pagpapala na pinangako kay Abraham at lahat ng pagpapalang pinangako kay Moses ay pwede mong angkinin. At hindi mo kailangang maging tuli, hindi mo kailangang uncircumcised, it avails nothing. What matters is you got born again. What matters, ikaw ay bago ng nilalang. So finally, punta po tayo sa verse 8, Philippians chapter 3, using our foundation text. Did you get something this morning? Amen. I am blessed. I am personally blessed. So ngayon meron na tayong ipagmamalaki. At hindi natin ipagmamalaki ang ating pedigree. Hindi tayo magkakaroon ng confidence in our performance. Ang ipagmamalaki natin ay ang tayo nagkaroon ng Kristo sa ating puso. Ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, ang makilala ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Pakibasa nga natin sa Tagalog. Tagalog, sabi po sa Tagalog. Oo, yung verse 7 po na, verse 7. Ngunit, dahil kay Kristo. So pinagmamalaki niya yung kanyang pagiging Abrahamic descendant. Siya nag-descend from Abraham. Confidence in the flesh. Nakakalungkot ngayon, ano? May mga Pilipinong nagpapakahudyo. Nagbabalik sila sa Messianic. Para magsimula ang gawain, magsosyopar. Kasi hindi magre-resume ang service kapag walang shofar. Ang batas ng Israel, walang karapatan ang sinumang Pilipino na hindi may dugong Hudyo para mag-ihip ng shofar. Kaya ang may karapatan lang mag-ihip ng shofar ay mga Hudyo. Tapos mga Pilipino, nagpapakahudyo. Para pakinggan ng panalangin, may prayer shawl. Pagsusot muna ng prayer shawl para pakinggan ng panalangin. Magdadasal sa salitang Hebreo. Adonai, Areshalayim, Salam Alaikum, Shala, para lamang pagpalain. Samantalang malinaw po mga kapatid, hindi mo kailangang magpakahudyo para ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Amen. Sapagkat ang lahat ng pagpapala natin ay dahil lang sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So sabi ni Paul, confidence in the flesh, I am a Hebrew of Hebrews. Circumcised on the 8th day. I am a Jew. True blue Jew. Covenant based on pedigree. Tapos sabi niya, concerning the law, regarding the law, I am a Pharisee. Zeal, persecuting the church. Obeying the requirements for righteousness, faultless, blameless. So confidence in the flesh. Pero pagdating sa verse 7 niya, ngunit nang makilala ko si Jesus, ang mga bagay na ipinagmamalaki ko in the flesh, my pedigree and my performance, ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Are you with me? Can I hear a good amen? Kaya yung mga ipinagmamalaki nating religious ordinances and obligations and obedience, may puwang sa pagsunod, pero sa larangan ng ating relationship, lahat ng yan ay walang kabuluhan. Now we know, sayang yung mga panahon. Hindi naman sayang. Naging profitable naman. Pero as far as my relationship with my God is concerned now,
kung paano nakikipag-relate ang Diyos sa akin ngayon, hindi na dahil magaling ako. Hindi na dahil ako'y may dugo ng pagkahudyo. Ngayon ang aking pinagmamalaki ay ang nakilala ko ang Panginoong Hesus. Ang persona ng grasya. Na ang batayan ng pakikipagrelasyon ay hindi sa aking gawa, kundi dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Amen? Sino po dito nakipag-isa na kay Kristo Hesus? Tayong lahat. Kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo Hesus, tandaan mo, yung lahat ng itinuturing mo at ipinagmamalaki mo, galing, husay, pagiging brilliant conceptually, bright spiritually, scripturally educated, lahat ng yan, it matters not unto Him. Verse 8, sabi po sa verse 8, oo, tinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay, bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano po yung lalong mahalaga? Ang relationship sa Panginoong Hesus. Ang maunawaan mo ang grasya ng Panginoon. Hallelujah, ang lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Hesus na ating Panginoon. Kapalit ng lahat ng bagay, walang kabuluhan, basura lamang sa harap ng ating Panginoon. Sa Africa, meron pong tinatawag na dung beetle. Dung beetle. Dung beetle. Ang trabaho po ng dung beetle sa Africa ay magpulupot, mag-ipon ng mga dung. Apo, yung trabaho ng beetle, kahit gaano siya kaliit, basta may nakita siyang dumi, pinupulot niya yan. Tapos pinalalaki niya ng pinalalaki. Sa panahon, kapag masipag yung dung beetle, pagmamalaki niya yung dung niya, mas malaki kaysa dun sa tamad na beetle. Kasi ang trabaho niya, mag-ipon ng mga dumi. Tawag sa kanya dung beetle. Amen? Alam niyo ba na maraming nakakalungkot, maraming mga pastor at maraming mga mananampalataya, ang iniipon ay basura na walang kabuluhan, na hindi naman nire-require ng Panginoon para malugod siya sa buhay natin. Basta maunawaan mo lang, ang pinakamahalaga, lalong mahalaga, ay ang relasyon sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kahit nga yung ating mga achievements, dito lang yan sa lupa. Lahat ng achievements natin, pang-earthly lang po yan. Pang-earthly lang. Kasi pagdating sa langit, hindi mo naman babaunin yan. All your achievements, they are all only sa mundong ito. Praise God. Noong isang gabi, nasa Candelaria po kami, batang-bata, umuwi sa Panginoon at the age of 33. 7 anak. Lahat ang pinaghirapan niya, hallelujah, kakargahin ang kanyang naiwang asawa. Wala na eh. Basta namatay ka na, wala nang kabuluhan eh. Ang mahalaga na lang ay ang relasyon mo sa Panginoon. Ang tawag ni Apostol Pablo sa lahat ng achievements natin ay bulaklak. Na ngayon ay matingkad, bukas ay malalanta. Anything that you achieve is for the glory of man on earth. But if you want the glory of God, ang ipagmalaki natin ay ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus para sa ating lahat.